walang kahit anumang bagay dito sa mundo na to, o walang kahit sino man sa mundo na to, sabi ng Bible, kahit ang kalaliman, kahit ang kalangitan, kahit ang mga anghel, kahit ang mga demonyo, sabi ng Bible, walang kakayahan na nakawin kung ano yung meron tayo na galing sa Panginoon. Tama po ba? Amen. Dahil ang source po niyan ay walang iba kundi ang Diyos. Amen. So last Sunday and last day ng taong 2023. Amen. Bukas po ay panibagong taon. Year 2024 na. Excited na ba tayo sa taong 2024? Amen. Bakit tayo excited? Diba? So dahil maraming pang gagawin si Lord sa buhay natin. Tama po ba? Lagi tayong maging excited. Dapat nga sa bawat araw ng buhay natin, excited tayo. Bakit po? Kasi ang bawat araw ng buhay natin, lagi pong may pagkakataon ng Diyos upang ipakita niya ang kanyang kapangyarihan sa ating mga buhay. Amen? So kaya dapat lagi po tayong excited. At sigurado pag si Lord, pag meron siyang gustong ipakita sa atin ng magagandang bagay, walang kahit na anong makakapag-disappoint sa atin yan. Kasi galing kay Lord. Pag galing kay Lord ang mga bagay, maasahan natin mabuti, maganda at para sa ikagagalak o ikabubuti natin. Amen? Parang medyo nalibago pa. 2 weeks siya na hindi nakatayo sa pulpito na to. Amen? December 17 and December 24. So 2 weeks po ako, nalibago ko pa, parang kinakabahan yata ako ngayon. Parang kabibis. Ha? Bakit kinakabahan ko? Parang kinakabahan ko yata ako. Nung nag-preach ko sa Mindoro, medyo kinabahan ako eh. Kasi nakita ko bago yung mga mukha. Buti na lang, may kasama ang mga taga-Bataan, kaya medyo pag nandun na yung kaba, sa kanila na ako titingin. Para sanay ako sa mukha nila eh. Pero pagka doon ako napapatingin, medyo kinakabahan, kaya napabilis yung preaching natin doon. Napamadali tayo eh. So purihin ng Diyos, napakaganda po, napakatagumpay na atin pong naging mission sa ating pong church sa Mindoro. So, praise God sa biyaya ng Panginoon na ilatag po natin ng maayos ang mensahe na ibinigay po sa atin ng Diyos. Yeah? So, God's plan. Yeah? Ngayong taon, alam natin na magpapatuloy ang magandang plano ng Diyos sa buhay natin. Hindi matatapos yan. So, ang plano po ng Diyos sa atin, tandaan po natin, sa lahat ng tao, may plano ng Diyos. Sa lahat ng tao, hindi po pwede natin sabihin na para sa atin lamang. Sa lahat ng tao, may plano ng Diyos. At pagkakaiba lang, yung isang plano na yun ng Diyos sa lahat ng tao, sa pangkalahatan, nangyari na sa atin. Ano po yun? Yung plan of salvation. Amen? Yung kaligtasan. Gano'n J. ba? So yung plan of salvation. Nangyari na po sa buhay natin yan. Kasi ang plano po ng Diyos, ang lahat ng tao sa mundong ito, maligtas. Nakasulat po yan sa Peter. Sabi niya, hanggang sa mga huling sandali, nagbibigay ang Diyos ng pagkakataon sapagkat ayaw ng Diyos na ang mga tao ay maligtas. Hanggang maaari, ang nais ng Diyos, ang lahat ay makasama niya. O walang mapahama. Matali naman ito ko. Napagod kasi ako mag-backup eh. Matali ko doon. Napagod mag-backup eh. Hindi ako sanay mag-backup. Napagod tuloy. Nakahalit yung lalamunan ko eh. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Ha? Amen. So excited pa tayo sa message ni Lord sa umaga ito? Amen. Ngayon po, ngayong umaga din po natin i-release ang ating banner verse. So taon-taon tayo po ay nag-release ng ating banner verse. Amen. So yearly po yan, nag-release tayo ng verse na panghahawakan po natin sa buong isang taon. Ano ang banner verse natin ng taong 2023? Pinanghawakan ba natin o kinalimutan natin? Sino nakakatanda? Diba? So hindi po natin
hindi po natin, alam niyo po, pag nakalimutan o hindi po natin natanda, ibig sabihin hindi po natin pinanghawakan ang ating banner verse. Diba? Kasi paano po natin may papamuhay ang banner verse natin kung hindi po natin natatandaan kung ano yung verse na to. Kung ano yung sinasabi ni Lord sa atin na gawin natin sa buong taon na ito. Amen? So alam niyo, ang tema po natin noon last year ay grow and fruit. So kaya po pala medyo hindi tayo lang grow and fruit kasi hindi natin nakalimutan kasi natin yung banner verse. Kaya pala hindi tayo mag-grow and fruit eh. Nandun lang tayo sa truth eh. Amen? Hallelujah. Ang katotohanan, nandun tayo sa truth. Ano yung truth na yun? Yung truth na tayo, every Sunday, active lang tayo sa church. Nagiging Sunday routine na lamang po natin mga mananampalataya ang pag-attend sa church. Pero, yung nais po na talaga ng Diyos o yung magandang adhikain po ng Diyos sa atin bilang mga mananampalataya, so ito na po ang hindi po natin nagagawa o nakakaligtaan na po natin sa ating mga buhay. Tama po ba? So kaya mahalaga po mga kapatid na tayo po ay may pinangahawakan na isang verse sa loob ng isang taon. So mamaya po, i-release po natin ang ating pong banner verse ngayong taon. So I hope, sulat na po natin to sa ating mga notebook, inote sa ating mga cellphone para hindi na po natin makalimutan. Para talagang mapanghawakan natin. Di ba? Kasi sayang po ang mga banner verse natin kung na-release kung hindi po natin ito panghahawakan. So panghawakan po natin mabuti ko. So ang madalang kanta kayo yun. Living hope. Diba? Sabi doon, sino daw ang ating katagumpayan? Ang katagumpayan daw natin ay walang ibang decision. Hindi ang ating lakas, hindi ang kung sino, hindi kung anong bagay dito sa mundo, walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo. Siya lang ang ating katagumpayan. Amen. So medyo wala ko tayong slide ngayon, pero I do believe na matatanggap po natin ng malinaw ang mensahe ng Diyos sa umagang ito. So medyo maingat lang po tayo kung medyo ubuhin tayo ng konti. Pinawisan yung likod ko eh. Ito po, manalangin mo tayo, hallelujah. Dakil ng Diyos sa umaga kong ito, patuloy po namin kinikilala ang iyong banal na presensya na nasa aming kalagitnaan. Salamat po, Panginoon. Alam po namin, Lord, na magliliwanag ka sa aming kalagitnaan, Panginoon. At ikaw ang magbubukas ng aming mga puso at isipan kung paano po namin matatanggap ng may kagalakan ang mensahe mo sa umagang ito. Lord, salamat sa isang buong taon na naranasan namin ang iyong kabutihan at kamahal. At ngayon, Lord, papasok po kami sa panibagong taon, year 2024, Panginoon. Lord, salamat. Alam po namin na ang taong ito ay kapanapanabik na salubungin. Sapagkat alam namin, O Diyos, na ang mga magagandang plano mo pa sa aming mga buhay ay mangyayari, matutupad sa taong ito, Panginoon. Kaya Lord, patuloy po kami gabayan, tulungan sa aming mga pagdidesisyon. Dahil kung hindi mo po kami sasamahan, Panginoon, kami bilang tao ay may kahinaan. Mahina kami magdesisyon, Panginoon. Mahina kami gumawa ng mga bagay-bagay, O Diyos. Pero Lord, kailangan po namin ang patnubay-gabay ng iyong banal na Espiritu upang turuan kami ng tamang pagpapasya. Lord, salamat po, Panginoon. Mahayag ang iyong kaluwalhatian sa umaga ito sa pamamagitan ng mensahe mo na maipapangaral ngayon. Lord, gamitin mo lamang po, Panginoon. Itawag mo lamang ako sa iyong banal na libro. Walang ibang maitaas maparangalan kundi ikaw. Ibaba mo lamang po, Panginoon. Hayaan mo po, O Diyos, na ang mga salita, mensahe na lalabas sa aming mga labi ay ang mga mensahe na mula lamang sa iyo. Lord, yung sa karunungan ko, Panginoon, sariling karunungan na mula sa akin, Panginoon, sariling pagnanais na salita, Panginoon, alisin mo po ito, Panginoon. Bantayan mo po ang aking labi, Panginoon. Dahil kung sa sariling kagustuhan ko lamang ako mga ngaral, Panginoon, ito po ay walang kabulang. Kaya Lord, hayaan mo po, makapangaral ako sa umagang ito, sa tulong gabay at mupay ng iyong banal na Espiritu at sa karunungan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Salamat po, Lord. In Jesus' name, Amen. Amen. And Amen. So ito po ang ating pong title. Matagumpay tayo dahil kay Jesus. Amen. Amen. Do you believe na ikaw ay talagang isang taong matagumpay dahil sa ating Panginoong Jesucristo? Amen. So matagumpay tayo dahil kay Jesus. So katulad ng sabi natin kanina, mga kapatid, so ang plano po ng Diyos sa atin, laging maganda.
Hindi po nagpaplano ang Diyos sa kanyang mga mananampalataya o sa mga tao nang ikasasama natin o ikapapahamak natin. Tama po ba? So alam niyo po, ang dapat natin makita, God's plan is always the best. Mabuti, nakasulat po yan, Jeremiah 29:11, for I know the plans that I have for you, a plan to prosper you, di ba? Not to harm you, and to give you hope, sabi doon. At bigyan tayo ng pag-asa. Yan ang plano po ng Diyos. Napakaganda. Ang sabi, not to harm you. Ayaw po ng Diyos na tayo ay mag-fail. Tama? Kasi ang sabi doon for I know the plans that I have for you, a plan to prosper you. Sabi doon, hindi to fail you. Pero sometimes, mga kapatid, tayo bilang tao, bawat isa sa atin, nakaranas na ng failure. Tama? Nakaranas na ng kabiguan. Walang magsasabi sa akin, ako pastor, hindi ako nakaranas ng kabiguan. No. Lahat po tayo ay nakaranas ng kabiguan sa buhay. Tama po ba? Yan ba ay plano ng Diyos para sa atin? Sinasabing plano ni Lord yan. Yan ba ay plano ng Diyos para sa atin, yung maranasan natin, yung kabiguan? Hindi po plano ni Lord na tayo ay mabigo. Eh pastor, paano yan? Paano yung sinasabing all things work together for good for those who love God? Di ba? Na sa lahat ng bagay gumagawa ang Diyos ng mabuti. Paano yung pastor? Kung hindi pala plano ng Diyos na tayo ay makaranas ng kabiguan. Hindi plano ng Diyos na makaranas tayo ng kabiguan, pero God is in control. Sa kabila ng ating mga failure, ang Diyos meron pa rin siyang control. Paano yun? Mamaya, papaliwanag po natin. Kaya sinasabi, all things work together for good for those who love God. God is always in control. Una, dito muna dapat natin makita. Ang failure, nararanasan ng tao, hindi dahil kasama yan sa plano ng Diyos sa buhay natin, kundi dahil sa ating mga maling pagpapasya. Tama po ba? Ang failure o kabiguan, nararanasan po natin bilang tao dahil may mga pagpapasya o mga maling desisyon po tayong nagagawa sa buhay. Tama? Pero hindi siya plano ng Diyos. Mamaya, doon natin kukunin yung magandang plano ng Diyos. Kasi even Christian Hindi lamang sa mga usapang unbeliever po, even Christian experience failure. Tama? Kahit Kristiyano, mararanasan po ang kabiguan. Pero hindi ibig sabihin nun na iyan ang plano ng Diyos sa atin kasi Kristiyano tayo Kundi sa kabila ng failure, dahil sa ating mga maling desisyon, God is always in control. Failure. Bakit natin? Ang pangit Hindi plano ng Diyos yan. Kasi sabi kanina, for I know the plans that I have for you. The best ang plano ni Lord. Diba? Alam ng Diyos ang plano sa atin. At yung failure, hindi niya kasama sa plano natin. Pero dahil nga nagkakamali tayo ng desisyon, si Lord always in control. Paano yun? All things work together for good. Sabi sa Romans chapter 8, verse 28, sa lahat ng bagay ay gumagawa ng Diyos ng mabuti. So, wala natin. Nakukuha po natin. Yung failure, hindi kasama sa plano ng Diyos. Kaya hindi magulo po ba? Yung kabiguan sa buhay, hindi kasama yan sa plano ng Diyos sa atin. Pero nararanasan natin, bakit? Dahil bunga yan ng ating mga maling desisyon. Pero dahil nga tayo ay minamahal ng Diyos at tayo ay mga mananampalataya o sabihin natin pinili ng Diyos, sa kabila ng mga kabiguan po na ating nararanasan, mga kapatid, God is always in control. Tignan nyo. Ito magandang example. Halimbawa, ang isang tao, mananampalataya, nagdesisyon siya. Nagkamali siya ng kanyang mga desisyon. Ngayon, dahil sa maling pagpili niya, nabigo siya. Di ba? Nabigo po siya. Halimbawa, mas pinili niya yung malayo sa Panginoon. Di ba? Mananampalataya po Pag sinabing napalayo sa Panginoon, hindi totally nawala ang salvation niya. Kundi,
Dahil sa kanyang maling pagdesisyon, kasi ito ang isang hindi inalis ng Diyos sa atin at ang isang ibinigay ng Diyos sa atin. Ito ang pagpapakita ng Diyos ay pag-ibig. Hindi niya tayo ginawang robot. Tama? Meron tayong free will. Hinahayaan tayo ng Diyos na magpasya ayon sa ating kagustuhan. Now, dahil sa free will na yan, doon tayo minsan nagpe-fail. Diba? Doon tayo minsan nabibigo kasi may free will eh. So dahil na nagkakamali tayo ng pagpili o pagpapasya, nakakaranas tayo ng kabiguan. Now, ganito. Ang isang tao na nabigo o isang mananampalataya na nabigo, masasabi natin God is always in control. Ang plano ng Diyos sa atin mabuti. Now, paano magiging mabuti yung failure? Paano papasok sa God is in control of all things work together for good? Tignan nyo ha, failure, pangit. Pangit na sitwasyon, pangit na kanalagayan dahil nabigo tayo. Pero dahil sa failure, ang isang mananampalataya, once na na-realize niya, mali pala ang ginawa ko. Mali pala, hindi pala tama na lumayo ako sa Diyos. Ang hirap pala pag malayo ako kay Lord. Ano mangyayari? May marirealize siya, may matututunan siya, at dahil may natutunan siya, nanumbalik siya sa Diyos, at ngayon, dahil nanumbalik siya sa Diyos, sinasamahan ng Diyos, sinasamahan ng kanyang pagpapasya, sinasamahan ng kanyang mga desisyon, kung kaya mararanasan niyang tagumpay. God is always in control. Dahil hindi niya hinayaan na tayo ay bigo lamang. Kundi sa kabila ng kabiguan na to, nais ng Diyos, may matutunan tayo, dahil pag may natutunan tayo, andun ang success. Tama? God is always in control. So ganyan po ang plano ng Diyos. Na mga kapatid, ito ang dapat nating malaman. Sabi, matagumpay tayo dahil kay Kristo. Tama? Life is full of challenges. Itong isang buong taon, lahat tayo nakaranas ng mga pagsubok ng buhay. Year 2023, lahat tayo. Sigurado yan. Walang hindi sa atin nakaranas ng pagsubok ng buhay. Sabi, life is full of challenges that can leave us feeling discouraged and even defeated. Di ba minsan? Sa dami ng pagsubok ng buhay, sa dami ng problema, pinanghihinaan tayo ng loob. Minsan feeling natin, tayo ay talunan. Di ba? So feeling natin gano'n. Alam niyo po kung bakit tayo nakakaranas? Alam niyo po kung bakit tayo nakakaranas, mga kabiguan? Ito ang katotohanan, because Satan is always active in our daily living. Si Satanas, active kasi siya sa bawat araw natin. Di ba? Satan is working. Pastor, akala ko ba talo na si Satanas? Yes, talo na. Dinurog na nga siya ng ating Panginoon Jesucristo eh. Kaya lang, si Satanas patuloy pa rin siyang tumatrabaho. Di ba? Talo na siya, wala na siyang kakayahan para tayo ay ipahamak. Pero ang kaya niyang gawin ngayon, inaalis niya yung mga kagalakan sa ating puso. Minsan, dahil nga sa mga mali pagpapasya, tinuturuan tayo ni Satan na tayo ay magdesisyon ng mali. At dahil sa mga desisyong mali, mararanasan natin ngayon yung discouragement. Yung mga pagsablay ng plano po natin. Tama po ba? Satan is always working in our daily living. Amen. Amen. Si Satan, hindi po siya omnipresent na katulad ng Diyos. Di ba? Hindi siya present everywhere. Halimbawa, si Satan ay narito, wala po siya sa ibang lugar. Hindi siya equal ng Diyos. Malaki ang pagkakaiba ng Diyos at ni Satan. Di ba? Kasi ang tao, ganito ang isip eh. Ang Diyos at saka si Satan, equal sila. Kumbaga yung different lang. Halimbawa, ang Diyos mabuti, si Satan masama, yun lang ang tinitignan. Pero, ang napakalaking pagkakaiba po ng Diyos at ni Satanas, ito, ang Diyos creator. Si Satan created being lamang. Nilikha lang din po siya ng Diyos. Yan po ang katotohanan. Di ba? So nilikha lang din po ng Diyos si Satan. That's why Satan is not similar to God. Hindi siya present everywhere. Ngayon, kaya lamang nakakakilos si Satanas. O kaya lamang akala natin siya ay present everywhere dahil maraming kampo si Satanas.
yung tinatawag na demonyo. Di ba? Ang demonyo po, tandaan po natin, ang diablo si Satan. Si Satan, hindi po siya demonyo. Ang tawag kay Satan is diablo o diabolo. Diablo. Yan po ang tawag kay Satan. Ang mandaraya. Di ba? The deceiver. Si Satan. Ngayon, yung mga demonyo, ito yung 1/3 angel na sumama kay Satan. Di ba? 1/3 of angels na sumama kay Satan na nagrebelde sa Diyos. Now, sabi dito, Satan is always active in our daily living and try to discourage and defeat us. Do you think Satan can defeat you? Do you think Satan can defeat you? Ito po ang sagot. Yes, kung tayo ay mananangan sa sarili nating kakayahan. Yes, kung tayo ay mananangan sa sarili nating karunungan. Yes, kung tayo ay mananangan sa mga tao na nakapaligid sa atin. Satan can defeat us. Pwede tayong daigin sa talas. Bakit? Kasi kung sa tao po tayo mananangan, mga kapatid, pwede tayong gapiin, daigin ni Satanas. Pero kung sa Diyos po tayo umaasa, walang paraan o walang kakayahan si Satanas na tayo po ay talunin. Tama po ba? Amen. Now, do you think Satan can defeat you? Wala nang kakayahan si Satanas. Bakit? Because Jesus is in us. Nasa atin na po kasi ngayon si Kristo. Maaring may mga discouragement ng buhay, pero yung pagkatalo, wala na po sa atin yan. Diba? Kasi yung suma sa atin ngayon, si Jesus, ay yung tumalo kay Satanas. Diba? Dinurog na po ni Jesus si Satanas, mga kapatid. Now, tignan niyo po ito. Jeremiah, sabi dito, ito yung sagot ko sa tanong na, do you think Satan can defeat you? Ito yung sabi ko. Posible kung tayo ay umaasa sa ating sarili o sa kapwa-tao. Tingnan niyo po ang sabi ng Diyos sa aklat ni Jeremias chapter 17 verse 5 to 7. Sabi dito, sinasabi ni Yahweh, susumpain ko ang sinumang tumatalikod sa akin. Ganyan, no? Sabi ng Diyos, susumpain ko ang sinumang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kaniyang kapwa-tao. Sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay. Tingnan nyo, no? Para sa Diyos pala, mga kapatid, kapag tayo ay mas umasa sa tao kaysa sa Diyos, ito ay pagtalikod sa Kanya. Tama po ba? Kasi sabi dito, susumpain ko ang sinumang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao sa lakas ng taong may hangganan ng buhay. Amen? So para sa Diyos, kapag tayo po ay mas nagtiwala sa tao, sa sarili natin, sa kapwa-tao natin, ito po ay pagtalikod sa Diyos. Tama po ba? Ang katulad niya ay halamang tumubo sa disyerto, sa lupang tuyo at maalat na walang ibang tumutubo. Walang mabuting mangyayari sa kanya. Tingnan nyo, no? Kapag sa tao daw tayo nagtiwala, sa sarili natin lakas, sa lakas ng tao na kapaligid sa atin, ang sabi dito, walang mabuting mangyayari sa kanya. Tama? Pero ito po, mapalad ang taong nagtitiwala kay Yahweh, pagpapalain ang umaasa sa kanya. Katulad niya ay isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mananatiling luntian kahit hindi umulan at wala itong alalahanin. Patuloy pa rin itong mamumunga. So makikita natin, ano, yung nagtitiwala sa Diyos at nagtitiwala sa tao, napakalaki ng pagkakaiba. Yung nagtitiwala sa Diyos, maaring madipit o madaig. Pero ang nagtitiwala, yung nagtitiwala sa Diyos, hindi madadaig. Pero yung nagtitiwala sa tao, maari po tayo madaig. Tama? So ibig sabihin, mga kapatid,
Ito ba ang ibig sabihin ng Diyos? Nung sinabi niya, susumpain ko ang sino mang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao. Ano ba ibig sabihin nun? Ayaw ba ng Diyos na pagkatiwalaan natin ang ating kapwa, katulad ng pamilya, kaibigan? Ayaw ba ng Diyos yun? No, hindi po ganon, mga kapatid. Ito lang ang gustong iparating sa atin ng Diyos. Ang gusto lang iparating sa atin ng Diyos, yung sinasabing unahin natin ng Diyos, lagi tayong mas maunang magtiwala sa Kanya kaysa sa mga taong nakapaligid sa atin, kaysa sa sarili natin, kaysa sa pamilya natin, kaysa sa kaibigan natin. Hindi sinabing huwag natin pagkatiwalaan ang pamilya natin. Ang sabi lang ng Diyos, ang nais lamang po dito ng Diyos, mas mauna lagi tayo na magtiwala sa Kanya o umasa sa Kanya. Tama po ba? So yan po ang gusto ng Diyos, mga kapatid. Bakit po? Kasi ganito po yan. Kapag tayo unang umasa sa Diyos, pansinin nyo, yang mga taong nakapaligid sa atin, pwedeng gamitin ng Diyos yan para tayo ay matulungan. Kahit ang ating kaaway, pwedeng gamitin ng Diyos. Di ba? Tignan nyo kay Elijah. Di ba kay Elijah? Anong ginamit ng Diyos? Uwa. Kasi kahit ano o kahit sino, maaring gamitin ng Diyos basta tayo maunang magtiwala sa Kanya. Amen. Now, ito dapat nating makita. We always need God's help. Kailangan lagi natin ang tulong ng Diyos. Every day, every hour, every minute, every second of our life. Kailangan po natin ang tulong ng Diyos. Hindi natin pwede sabihin na, ngayon kailangan ko ng Diyos, bukas hindi ko na kailangan ng Diyos kasi meron naman ako nito. No! Sa bawat araw, bawat oras, bawat minuto, bawat segundo ng buhay po natin, tandaan natin, lagi natin kailangan ang Diyos. God wants to remind us that we can overcome challenges with His help. Amen? Ang buhay maraming problema, pagsubok, pero ang gusto pong ipaunawa sa atin ng Diyos, we can overcome challenges in life with His help. Sa tulong ng Diyos. Amen. Now, how can we overcome challenges with God's help? Una, kailangan nating malaman dito yung presensya o God assuring present o yung presensya ng Diyos. Tingnan niyo po, sabi dito sa Isaiah chapter 41. Isaiah chapter 41 verse 10, sabi dito ng salita ng Diyos, ako isa sa iyo, huwag kang matakot. Di ba? Ang sabi ng Diyos, ako isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Yung pagsama po ng Diyos, ang sabi po ng Diyos, ako isa sa iyo. Ito po ay isang pangako ng Diyos. Pangako ng Diyos sa mga Israelita noong panahon yon. Pero yung pangako ng Diyos sa mga Israelita noong panahon yon, ito po ay extended sa atin ngayon. Ang ipinapaalala sa namin ng Diyos, kapatid, may pinagdaraan ka ba ngayon? Pinanghihinaan ka ba ngayon? Piling mo ba helpless ka ngayon? Ang sabi ng Diyos, ako isa sa iyo. Amen. Huwag kang matakot. Nung sinabi ng Diyos na huwag tayong matakot, mga kapatid, hindi po yan isang suggestion lamang ng Diyos, kundi isang utos o command ng Diyos na sinasabi niya, wala kang dapat ikatakot. Bakit? Dahil ako ay narito sa tabi mo. Tama po ba? Wala tayong dapat ikatakot sapagkat ang Diyos ay narito. At ayaw po talaga ng Diyos na ang tao makaranas ng takot. Bakit po? Because fear is lack of faith. Kawalan ng pananampalataya ang takot. Di ba? Kapag ang tao natatakot, nawawalan tayo ng pananampalataya sa Diyos. Kaya ayaw talaga ng Diyos kasi ang sabi ng Bible, we cannot please God without faith. Hindi po natin mabibigyan ng kaluguran ng Diyos sa kawalan ng pananampalataya. Di ba? So because fear is lack of faith. Now, instead of fear, God wants to us to have faith in His presence. Na manampalataya tayo, maniwala tayo na siya ay kasama natin. Kaya sabi niya, huwag kang matakot. Yan ay command. Hindi isang suggestion lamang ng Diyos. Ipinag-uutos niya mismo sa atin na hindi tayo dapat matakot. Bakit? Ang sabi niya, dahil ang sabi niya, ako'y sa iyo.
kasama mo ako. Yan po ang nais ng Diyos. God reassures people that they are not alone. God reassure this church, this congregation, that we are not alone because God is always with us. God is always on our side. Tama po ba? Na ang Diyos ay laging kasama natin saan man tayo magpunta. Sa mga panahon na tayo ay masaya, sa mga panahon na tayo ay nananagana, sa panahon na tayo ay malungkot, sa panahon na tayo ay bigo, God is always on our side. Amen. So mayroon pa ba tayong dapat ikatakot? Wala na. Dahil ang Diyos, o the all-powerful God, or the omnipotent God, is always on our side. Di ba? Kaya walang dahilan para tayo ay matakot. Dahil sinisigurado o tinitiyak ng Diyos sa atin na sa bawat araw saan man tayo magpunta, anuman ang sitwasyon natin, anuman ang kalalagayan natin ngayon, He is always with us. Di ba? So yun po ang makapagbibigay sa atin ng isang tunay na tagumpay. Di ba? Kapag kumakaharap tayo, ito ang problema, ito mga pagsubok, no, hindi ako matatakot sa iyo. Kaya kitang mapagtagumpayan because God is with me. Di ba? Kaya kitang mapagtagumpayan. Pagsubok ka lang, pero ang Diyos kasama ko. Walang anumang laki ng problema dahil mas malaki ang Diyos na kasama natin. Di ba? Hallelujah. So God promised that He is with us until the end of the ages. Yan ang maganda. Ang pangako ng Diyos, tayo ay Kanyang sasamahan hanggang sa katapusan ng mundo. Hindi lang sinabi na sasamahan kita hanggang sa isang linggo. Hindi sinabing sasamahan kita hanggang mamayang gabi. Bukas sa bagong taon, lilipat naman akong sasamahan. Hindi sinabing gano'n ng Diyos. Ang sabi ng salita ng Diyos, ang sabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, nung siya po ay nag-descend o nag-ascend sa ating Diyos, sa Diyos Ama, ang sabi ni Jesus, ako ay kasama ninyo hanggang sa katapusan ng mundo. Di ba? Hanggang sa katapusan pala ng mundo, kasama natin ng Diyos. Yan ang napakaganda. Nung sinabi o nung tiniyak ng Diyos na siya ay kasama natin, hindi lang, walang limit kung hanggang kailan. Kundi hanggang sa katapusan ng daigdig na ito, kasama natin ang Diyos. Sinasamahan tayo ng Diyos. God is not absent. God is not an absent God. He was near and always ready to help us. Diba? So yung Diyos na nagsabing ako isa sa iyo, lagi po siyang handa na tayo ay tulungan. Now, pangalawa, how can we overcome challenges with God's help? Because of His strengthening power. Diba? Dahil kasama natin siya, ang gagawin ng Diyos, kapag nakita niya tayo ay pinanghihinaan na didiscourage, palalakasin niya tayo. Kapag nakita niya na tayo ay parang natatakot, palalakasin tayo ng Diyos. Isaiah chapter 41 verse 10, sabi dito, tutuloy ko basahin, ako isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos. Tingnan niyo, may declaration, ako ang iyong Diyos. Yung nagsabing kasama natin, dinideklara niya na ako ang iyong Diyos, ang lumikha sa iyo, ang nakakaalam ng future mo, ang nakakaalam ng pasimula mo, ako to, na kasama mo. Sabi dito, ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba, palalakasin kita. Diba? Kung tayo ay natatakot, ang pangako ng Diyos, palalakasin niya tayo. Dahil sa mga hamon ng buhay, minsan hindi maiwasan na tayo ay manghina. Tama po ba? Nakakapanghina naman po talaga. Diba? Minsan parang wala tayong gana. Tingnan niyo po ito ha. Kapag pinanghihinaan tayo, lalo spiritually, damay yung physical natin. Diba? Tama po ba? Kapag pinanghinaan po tayo spiritually, damay ang physical. Halimbawa, ganito. Dahil spiritually drained tayo, hindi tayo nakakarinig ng mga word of encouragement tungkol sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Dahil marami tayong problema, spiritually drained tayo, panghihina din tayo, malulungkot tayo, parang feeling natin lagi tayong may sakit. Kasi damay po yan sa spiritual. Kaya nga dapat, palakasin natin ang ating spiritual dahil pag malakas ang ating spiritual, yung physical natin, madadamay yan. Lalakas din yan. Diba?
So kaya mga kapatid, kung pinanghihinaan man tayo sa hamon ng buhay, naging buhay tuloy, naging kapantanan tuloy ako. Hallelujah. Naputol tuloy eh. Kung pinanghihinaan man tayo dahil sa dami ng hamon ng buhay mga kapatid, kumuha tayo ng kalakasan sa Diyos. Because God, ang ipinangako ng Diyos sa atin, palalakasin niya tayo. God is the source of our strength. At yung strength na to, tunay na kalakasan to. Bakit? Kasi galing sa Diyos. Yung strength na to, ito yung strength na hindi lamang malakas tayo physically, kundi anumang bagyo, anumang pagsubok ng buhay, kaya nating harapin, kaya nating pagtagumpayin dahil sa lakas na kaloob ng Diyos. Di ba? Sabi ni Paul, I can do all things through Christ who give me strength. Kahit siya ay nakakulong noong mga panahon na yon. Kahit siya ay nasa kulungan, kahit nararanasan niya ang maraming pag-uusig, ang sabi ni Paul, I can do all things through Christ who give me strength. Di ba? So ganun din tayo. I can do all things through Christ. Kahit napakaraming hamon ng buhay, mananatili ako. Kakayanin kong malampasan yan dahil sa lakas na kaloob ni Kristo. Di ba? So alam niyo po yan ang pangako ng Diyos. God alone is the source of the strength. Tunay na kalakasan. If we feel that the challenges can weaken us, o pinapahina tayo, God alone can renew our strength. Ang Diyos din po ang magre-renew ng strength natin, ng kalakasan natin. Kung feeling natin na dead-drain tayo, lumapit tayo sa Diyos, i-renew niya yung strength natin. I-restore ng Diyos yung strength natin, mga kapatid. Di ba? So paano yun? Dapat i-acknowledge natin na sa Kanya talaga nagmumula ang kalakasan na kinakailangan po natin. Now, tignan nyo, sabi dito, Isaiah chapter 40 verse 29. Sabi dito, ang mahihina at mga napapagod ay Kanyang pinapalakas. Diba? Minsan napapagod na tayo eh, sa dami ng problema, sa dami ng bayarin, sa dami ng mga nakaambang problema sa buhay, napapagod tayo, pinanghihinaan tayo. Pero sabi dito, ang mahihina at mga napapagod ay Kanyang pinapalakas. Ang Diyos ang source ng lakas na kailangan natin para mapagtagumpayan po natin ang lahat ng hamon ng buhay. Amen. Now, sa taong 2024, hindi natin pwedeng sabihin wala nang hamon ng buhay. Di ba? Pero tinuturo na sa atin ngayon na sa pagsalubong natin sa taong 2024, anumang hamon ng buhay, mananatili tayong malakas. Bakit? Dahil ang lakas na meron tayo, ang pagkukuha na natin ay lakas, walang iba kundi ang Diyos. Kaya mananatili po tayong malakas. Ano man ang ibato ng kaaway sa atin, mananatili tayong nakatayo at matatag. Bakit? Dahil ang lakas na mayroon tayo ay lakas na kaloob ng Diyos. Amen. Now, pangatlo, how can we overcome challenges with God's help? Sabi dito, with God's promise, support, and protection. Yung ipinangako ng Diyos na tutulungan niya tayo. Napakaganda po niyan. Di ba? So ipinangako po kasi ng Diyos na tutulungan niya tayo. Tingnan, sabi Isaiah, didiretso ko doon sa main verse natin. Isaiah chapter 41 verse 10. Sabi dito, palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Di ba? So yun sinabi lang ng Diyos na palalakasin tayo, tutulungan tayo. Ito ay nakaka-comfort na. Hindi ba tayo mako-comfort doon? Na ang Diyos na may kakayahang gawin ang lahat ng bagay dito sa mundo. Di ba yung nagsasabing, nothing is impossible with me? Di ba sabi ng Diyos? Walang anumang mahirap sa akin, sabi ng Diyos. Ang sabi niya, nangako siya sa atin, tutulungan kita. Ano man ang pinagdaraanan mo, tutulungan kita. Una, kasama mo ako, palalakasin kita at ngayon, tutulungan kita. Wala kang dapat ikatakot. Hindi ka dapat panghinaan. Hindi ka dapat subuko kasi tutulungan kita. Narito ako sa tabi mo, palalakasin kita at tutulungan pa kita na mapagtagumpayan mo ang lahat ng pinagdaraanan mo ngayon. Amen po ba? Sino nakakapagpalakas talaga? Yun ang mga sandata natin para mapagtagumpayan natin ang mga challenges ng buhay.
to overcome challenges, una, kailangan i-acknowledge natin na kasama natin lagi ang Diyos. Pangalawa, i-acknowledge din po natin na ang Diyos o ang lakas na meron tayo, ang paghuhugutan natin ng lakas ay walang iba kundi ang Diyos. Ang pangatlo, handang tumulong lagi ang Diyos sa atin. Tingnan nyo sabi, mga awit, chapter 41, verse 6, ang Diyos ang aking lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kabubuhan. Handang saklolo. Diba? Kasi lagi nga siyang kasama natin. Ibig sabihin, alam ng Diyos kung may pinagdaraanan tayo ngayon. At sa pinagdaraan natin, handang tumulong lagi ang Diyos. Tama po ba? Amen. Therefore, He is always ready to help us in time of trouble. Kasi kasama natin siya. Now, para po sa conclusion natin, mga kapatid, because of God, o dahil dito, yung sa pangako ng Diyos, because of God's present, strengthening power, and God's support, no one in this world can defeat us. Tama? Tama po ba? Dahil sa pagsama sa atin ng Diyos, sa lakas na bigay sa atin ng Diyos, at sa tulong na kaloob sa atin ng Diyos, walang anumang bagay dito sa mundo, walang sino man dito sa mundo, even Satan can defeat us. Tama? Hindi tayo kayang daigin. Satan, struggle, sickness, temptation, etc. Hindi tayo kayang gapiin o daigin ng lahat ng ito. Dahil sa presensya, lakas, at tulong na kaloob ng Diyos. Amen. Now, because of Christ, ito dapat natin tandaan. Dahil sabi natin, sumasa atin si Kristo. We are more than conquerors. We are overcomer, mga kapatid. Hindi tayo talunan. Hindi niya lang idineklara sa atin ng Diyos. God's declaration to each of us, o sa bawat isa sa atin, sabi dito, Romans chapter 8, verse 37, ito po ang magiging banner verse natin ngayong taon. Panghawakan po natin to. No one, sabi dito, no, in all these things, we are more than conqueror through Him who loved us. Amen. Sabi dito, sa lahat ng bagay, tayo ay higit na mga mananagumpay dahil sa Kanya na nagmamahal sa atin. Year 2024 is a year of victory. Kaya sabi kanino, Jesus Christ, yours the victory. Diba? So sasalubungin po natin ang taong 2024. Alam natin na tayo ay mga mananagumpay. Because ito ang declaration sa atin ng Diyos sa Kanyang mga mananampalataya sa iglesyang ito. No one, sabi dito, no, in all these things, we are more than conquerors. Sabi doon, higit naman ng tagumpay. Tama? Pag sinabi ko, overcomer kasi yan eh. Overcomer yan, mga kapatid. We are overcomers. Di ba? Mga mananagumpay tayo. Walang isa man dito sa church na ito ang magsasabing ako pastor talunan. No! Dahil ito ang salita ng Diyos. We are more than conquerors. Higit pa tayo sa mga mananagumpay, yung mga inaakala natin matagumpay sa mundo na to. Kapatid, higit ka pa dyan. Bakit? Through Christ, hula pa. Dahil kay Kristo na nagmamahal sa atin. Amen. So, panghawakan po natin yung verse na yan. Sasalubungin natin ang taong 2024, mamaya, pagpatak ng alas 12 ng ating gabi, panibagong taon, na meron tayong panghahawakan na verse. Lagi natin ideklara, I am more than conqueror. Ako ay higit na mananagumpay. Walang anuman, walang sino man dito sa mundo na to ang may kakayahan upang daigin ako. Bakit? Dahil ako ay higit na mananagumpay dahil kay Kristo na siyang nagmamahal sa akin. Diba? So ito ay magbibigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Buhay na pag-asa na sa taong 2024, ang buhay natin ay patuloy na magiging masagana. Hindi lamang sa mga material, kundi sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Because year 2024 is a year of victory kahit kasama natin ang Diyos. Amen. Hallelujah. Tayo po na lalakay ng takpa ng Diyos. Salamat po sa umagang ito. Dahil ngayon, Panginoon, ipinakita mo sa amin na wala po kaming dahilan
Walang dahilan upang matakot kami na harapin ang taong 2024. Una, Panginoon, dahil sa iyong presensya, dahil sa lakas at sa tulong na kaloob mo. Tunay nga, Panginoon, napakaraming hamon ng buhay, Panginoon. Sa bawat araw ng aming buhay, mayroong pagsubok, Panginoon. Mga pagsubok na maaaring magbigay sa amin ng discouragement. That even, Lord, isipin namin that we are hopeless. Isipin namin that we are defeated, Panginoon. Pero, Lord, napakaganda ng deklarasyon mo sa iyong mga anak sa iglesia nito. Dahil sa iyo, Panginoong Jesus, we are more than conquerors. Kaya, Lord, ang iglesia ito ay haharap sa panibagong taon, year 2024, Panginoon, na ang bawat buhay, bawat individual, Panginoon, bata, kabataan, adult, Panginoon, ay haharap sa taong 2024, Panginoon, na hawak-hawak ang tagumpay ng lahat. Kaya salamat po, Panginoon. Minsan pa, Panginoon, we declare